Kinabukasan, nagkakape sina Redentor at Carlo habang nakaupo sa upuang nakatali sa isang puno ng mangga. Papasikat ang araw. Pareho silang nakatingala at doon nakatingin. Pareho ng iniisip. Napakasarap ng simoy ng hangin. Kung sa ganitong lugar titira ang kanilang lola, tiyak na lulusog ang katawan. Tahimik at ang paligid ay luntian. Maya-maya pa, nagsalita si Redentor. Ano sa tingin mo? Sasama ba tayo kay Goryo mamaya? Nilagok muna ni Carlo ang hinigop na kape bago sumagot. Totoo kaya yun? Baka ginugood time lang tayo ni Goryo. Hindi naman siguro. May pruweba siya Sagot ni Redentor. Sabay nguso sa kinaroroonan ng bagong kasal na masayang naghaharutan habang nagkakape. Tumingin din doon si Carlo. Kung sa bagay, kaya lang, sa mga napanood ko, kaluluwa ang kapalit ng mga ganyang deal. Natawa si Redentor. Kanina kasi, ang sinabi ni Carlo ay baka hindi totoo. Tapos, may kaluluwa na itong sinabi. Natawa rin si Carlo sa sarili. Sabay sabing, writer nga sila, kaya nakapaglakbay agad ang haraya. Ngunit, magkaisa sa desisyong wala rin namang mawawala kung susubukan din nila, gaya ni Goryo. Kabilugan ng buwan. Binabagtas ng 3 anino ang kasukalan ng gubat. Sina Goryo, Redentor, at Carlo. Matapos ang ilang padiretso, pakanan at pakaliwang direksyon ng paglalakad, ay narating nila ang Pakay. Manghang-mangha sina Redentor at Carlo. Isang napakalaking puno nga ang nasa harap nila. Nagkatinginan sila. Ang pag-aasam ay masasalamin sa kinang ng mga mata. Na baka, totoo nga ang sinasabi ni Goryo. Gaya ng instruction na sinabi nito, inilagay na nila ang kani-kanilang alay sa pagitan ng 2 malaking ugat ng malaking puno. Prutas ang alay ni Redentor kasama ng sandong pinaghubaran kanina. Bulaklak naman ang alay ni Carlo kasama ang panyong ginamit din kanina. Pagkatapos nun, taimtim na sinambit ang kani-kanilang hiling. Bago bumiyahe pa uwi ay binilinan sila ni Goryo. Ayon dito, pagkaraan daw ng 3 araw ay kailangan nilang balikan ang puno para tignan kung tinanggap ang kanilang alay. Kumbinsido silang tumango. Hinatid na sila ng kotse pa uwi. Hindi nila pinag-usapan ang tungkol sa puno habang bumibiyahe. Bilin kasi ni Goryo na walang dapat makaalam ng sikreto nila. Baka daw dumugin ng mga tao ang gubat at mawala ang kapangyarihan ng malaking puno. Pinagmasdan na lang nila ang ganda ng lugar na dinadaanan hanggang sa pareho silang nakatulog. Sinalubong sila ng tuwang-tuwang lola nang makita silang paparating.
Pumili ng pinakamagandang istoryang isinulat si Redentor, yung paborito ng lola nila. Love story iyon na hango sa kwento ng buhay pag-ibig ng mag-asawa. Gusto rin iyon ni Carlo. Hindi pa kasi tapos ang isinusulat nito, kaya si Redentor na lang muna ang nagdala sa publishing company na nag-reject ng gawa niya dati. Nag-focus naman si Carlo sa isinusulat para makahabol. Susubukan nila kung magkakatotoo nga ang hiling nila sa malaking puno. Nasa trabaho ang dalawa nang ipatawag sila ng manager. Emergency daw. Nasa ospital daw ang lola nila. Hindi sila pwedeng sabay umalis dahil madaming customer. Isa lang ang pwedeng mag-out ng maaga. Nag-usap ang dalawa. Si Carlo ang umuwi. Pagkatapos ng duty ay dumiretso na si Redentor sa ospital. Itinext ni Carlo ang ward at floor kung saan sila ng lola naroon. Mild stroke. Dahil sa edad ng matanda ay hindi maiiwasan ang ilan pang komplikasyon, kaya mananatili pa ito ng ilang araw sa ospital, ayon sa doktor. Dahil kababata ang manager ng pinapasukan, ay nagawa nila ng paraang makipagpalit ng shift sa ibang kasama. Kapag pauwi si Redentor, ay papasok naman si Carlo. Ang ospital ang naging pangalawang tirahan nilang tatlo. Halos 2 linggo na malagi sa ospital si Lola Masyang bago pinayagan ng doktor na makalabas. Itinuloy na nila ang rutinang schedule na ginawa sa ospital. Hindi na pwedeng maiwang mag-isa ang matanda. Hindi na dapat maulit ang nangyari sa kanilang lola. Gusto nilang may kasama ito kahit anong oras. Matigas pa naman ang ulo ng lola nila. Kahit wala nang dapat gawin sa bahay, ay kilos pa rin ito ng kilos. Kapag naglalaba si Redentor ay isinasabay na nito ang damit ng lola. Ganon din ang damit ni Carlo. Wala naman masyadong kalat, kaya madali lang maglinis ng bahay. Ayaw lang pumayag ng lola nila na sila ang magluto. Mawawala na raw kasi ito ng silbi pag ganon, kaya pumayag na rin sila. Maganda na ang kulay ni Lola Masyang. Mabilis na namang kumilos. Masigla na naman. Sabay ang hiniling nilang day off para nakapagsasama-sama sila. Kapag kumpleto sila ay mas masigla ang lola nila. May regular check-up ang matanda at kumpleto ang maintenance na regular na iniinom. Minsan ay nandaya pa ito sa pag-inom ng gamot. Pero hindi ito nakalusot sa kanila. May malaking kartong listahan ng oras ang nakasabit sa dingding. Dati, nilalagyan lang ni Redentor o ni Carlo ng check ang listahan. Pero hindi pa nakaiinom, ay chinekan na iyon ni Lola Masyang. Hindi sana nila iyon mapapansin kung pang oras na yun lang ang chinekan nito. Kaso, pati yung kasunod na oras na hindi pa sumasapit ay nilagyan din ng check, kaya nila nabuko. Kaya para hindi na maulit pa, pinipirmahan nila ang listahan ng bawat pag-inom nito ng gamot. Walang nagawa ang matanda, kundi sundin ang mga apo.
Ang totoo, ikinasisiya niya ang pag-aalaga ng dalawa. Ang panenermo na dati-rati siya ang gumagawa. Mula sa kinalalagyan, kinuha niya ang lumang photo album na pinakaiingatan. Nakangiti niyang tinitignan ang mga lumang litrato ng dalawang binata. Kuha iyon ng mga bata pa ang dalawa. Naluha siya. Ang dalawang batang inalagaan niya noon ay malalaki na ngayon at siyang nag-aalaga naman sa kanya. Napakaswerte niya. Mamatay man anumang oras, kontento na siya. Nasa ganoong ayos ang matanda ng mapasukan ni na Redentor at Carlo. Tinabihan nila ang lola at nakitingin din sa mga litrato. Pinagtatawanan ang mga uhuging batang naroon. Nagkakantsawan habang binabalikan ang itsura nila noon. Nakikibiro din si Lola Masyang, kaya napuno ng malakas at malulutong na tawanan ang loob at labas ng kanilang tirahan. Pare-pareho silang nakatulog na may ngiti sa mga labi. Pang-umaga si Redentor kaya mas maaga siyang nagising. Nakaluto na siya nang magising si Carlo na panghapon naman sa trabaho. Gisingin mo na ang lola, Carlo, at nang sabay-sabay na tayong kumain, sabi ni Redentor. Tinungo ni Carlo ang tulugan ng lola nila. Ilang sandali pa lang, pumailan lang na ang malakas nitong pagtawag sa lola nila. Nanginginig, hysterical, umiiyak. Nabitiwan ni Redentor ang tasang hawak at saka inilang hakbang lang ang tulugan ng matanda. Gaya ng kinatatakutan, ang dahilan ng pagsigaw ni Carlo. Hindi na humihinga si Lola Masya. Ang malakas na tawanan kinagabihan ay napalitan ng malakas na iyakan ng sandaling iyon. Ang pinakamamahal nilang lola ay wala na.